4,000. Yung power on niya, ito yung pinaka main switch niya nandito. Pag nakaganyan yung position niya, ibig sabihin yung pinaka power supply niya naka-off. Kung nakaganyan siya, naka-on yung power supply niya, pwede niyang i-charge yung unit. Kahit wala kang makikita dito, on charging ang unit pag ganyan, saksak lang. Normally, pag yung ganyan natin hindi ginagamit, nakaganyan talaga siya yung position niya. Sorry. Oo. Pag nakaganyan kasi siya, kumbaga naka-on lang yung battery niya. So, pag hindi natin ginagamit, lagi yun lang ginawa. Kung mapansin mo din, yung dito, nakailaw lang din. Sa power light. Ito yung sa fan niya, pero hindi to siya ang higop ang function nito, hinihigop lang niya palabas. Halimbawa, may excess gases dun sa loob, hinihigop lang niya palabas. Hindi siya pablo para palamig dun sa internal components natin. Dun sa kabilang side, ito po yung turbine filter. Ito siya, ito yung inlet natin, high pressure ito yung sa low pressure, pero hindi namin ito pinagamit dahil tinatry namin, hindi niya kaya 10 to 15 liters per minute. So ito na lang pinapagamit lang namin, pero based din sa manual, kaya daw niya 10 to 15 liters, pero tinatry namin mag-alarm siya, so hindi namin yung pinapagamit. Yung filter, sir, Itong filter niya, every 2,000 hours, hindi siya pwede linisan. disposable. Kung mapansin nyo din kung halimbawa ginagamit na ito lagi, i-check din natin to kasi magkakaroon siya ng para yung mga alikabok. Pag mayroong gano'n, kailangan i-replace na natin yun. Ang replacement nito, medyo mas malaki na. Ito lang yung pinapadala during pag-install. Pero may spare din sila. Wala, miss. Every 2,000 hours to. Meron sir? Yung sa PMS. Ay, meron isa. Meron isa pala. Nasa nandun sa pouch. Pero ganito lang. Pero yung replacement niya na yung malaki na, hindi siya kasama. Kailangan i-word. Proper change. Ano din yun? 5,000 hours. 5,000 hours din. Yung replacement. Coordinate na lang po kay Sir Vince. Then, ang problema din ito, ko na lang din, kung mapabayaan to siya na ginagamit tapos ito, black na siya, possible mag-overheat yung natin, turbine. So, yun yung delikado pag ongoing tayo, kinakabit dun sa pasyente, pag nag-alarm siya na overheat tapos hindi siya pinatay, hindi siya dinisconnect, kusa siyang mamamatay. So yun yung delikado. So dapat minomonitor talaga to. Since turbine kasi yung unit natin, yun yung medyo disadvantage sa turbine kasi yung turbine yung kumukuha ng hangin, whereas kung yung sa compressor natin, compressor lang ang nawawala pero nag-ventilate pa din. Pero pag dito kasi, pag turbine ang nagka-problema, mamamatay yung unit. Then, punta tayo dito sa taas. Ito yung keyboard niya. Meron siyang button. May power on button. Meron siyang play, escape, at saka mute. Tapos push and encoder siya. To power on, kung mag-power on, di ba pala? I-ano ko na lang din. Direct na tayo. Ito yung oxygen sensor natin. Ito din yung flow sensor. Mamaya ko nalagay yung paano mag-clean. Kasi kailangan i-detach natin.
So power on, kailangan naka-ready na to. Yung circuit mo, during on, kailangan nakatakip para direkta na siya dun sa self-test. So, yung connection niya, yung sa humidifier niya, ito yung sensor. Kailangan dito naka-attach dito kung naka-on ang humidifier. Kasi dito siya nagre-rely dun sa temperature. Na pag nakuha na niya yung exact temperature, stable na niya dyan. Pero kung hindi niya makuha, lagi niyang iniinit dito hanggang sa taas na yung humidification niya, mas maano yun, parang magbusok na to dito yung sa ano na, kasi sobrang init. Kasi kailangan niya habulin dito. So since mababa pa, lagi niyang iniinit dito. So to power on, kung ready na yung setup, on lang, press lang sa power button. Kung makita niyo yung mas tinetest niya, pag may audible na, i-press nyo lang ang mute button. Since if the acoustic alarm is audible, please press push button. Press lang. Then press OK. Dun sa settings natin, either new patient or previous patient. Pag new patient tayo, meron siyang newborn, child, adult. So kung ano yung nakaprepare natin na tubings, yun yung gagamitin natin. So expected na yun kung ano yung gagamitin yun. Yun na yung ilalagay natin na tubings. So, bawat ito, ulit tayo sa adult, meron siyang hinihingi. Meron siyang hinihingi na birthday, ideal body weight. Ito yung ano natin. Pero, pag yung pinuhan natin, pinindot natin yung adult, meron na siya kaagad na recommendation. Ito yung adult. So kung na-emergency, pwede mo na pag-ventilate ka agad, okay ka lang naman, okay. Dapat may birthday. Okay. Okay lang wala sir, basta kasi itong naka-default niya, meron siyang recommendation. After niyan, pag i-okay mo na, pwede mo rin baguhin. Pag dito na sa parameters niya. So kung okay na yung input mo, birthday, yung pag-input mo, yung height, pwede mo lang ganun. Pwede rin accept mo na. Okay, same with kuhan idea sa ano niya sa year. Tapos accept niya. Pag nandito lang, kumbawa, ito yung kinuha natin, volume control. Ito yung physiological, yung PRP niya. Dito naman yung chart natin, yung sa flow natin, dito natin makikita. Ito yung monitoring natin. Itong dalawa. Additional monitoring ito. Ito yung pinaka-main monitoring natin. Pwede natin ibaba kasi meron pang kasunod. Same with additional parameters. Additional monitoring. So, dito din, meron tayong kung pindutin natin yung sa mga modes niya, meron siya yung IV, EPC, hanggang sa FNC. Ang FNC pa, high flow. Pero yung sa high flow natin, may intended tayong tubings. May tubings na para sa kanya talaga. Pag high flow yung gagamitin. Yung merong valve, may peak valve na siya, na doon ka mag-adjust. Tigil kasi sa universal, dedicated, i-high. Try natin tingnan yung sa inyo. Ako lang lang sir, din Ganila. Kasi ang dito kasi mo, kailangan mo makontrol yung pressure niya, yung sa pit. So may valve siya sa ring. Tapos, meron tayong sa alarm limits, low limits, alarm, high limits, alarm. Dito lang din yun. Tapos, meron tayong yung sa, halimbawa gusto ng doktor na gan, ay mamaya, pilihan ako na, ventilate na natin para mas makita.
Ito yung mga views natin. Itong view na to, ito yung makikita natin. Next, ito din yung view na makikita natin. Meron siyang form. Then, meron din yung ganito. Depende sa kung ano yung preferred na gusto niyo makita. Then, may ganyan din. Ganyan din na view. Then, ang next, yan, meron naka-ano siya. Naka-graph. Then, ito yung sa kuha natin. Halimbawa, gusto mong i-check kung ano yung last na nangyari sa event. Nandito yung mga logs niya. Yung mga history niya. Pero mga error lang to, ma'am. Pero yung mga settings, hindi mo makita kung ano yung settings nilagay. Nagkaroon ba ng power failure? Kailan mo standby? Then, ito yung sa nebulizer. Pag pinutin natin, dito. May kasama dito ang kit, no? Yung sa nasa package na. Tapos, itong hands na ganyan, manual ventilation siya. Then, wag din natin ba, dapat na wala lang yung brain. Tapos, meron siyang lock. Kung tapos na yung settings natin, pwede natin ilock para hindi siya basta-basta nababago. Ayan, natin natin. Then ito, pag gusto natin may makita tayo dyan ng differences, pwede natin i-freeze. Pwede natin i-freeze yung ano. Pag mayroon ding problema, meron kayong dapat i-document, pwede natin i-freeze, tapos pindutin lang to. Kung meron tayong USB na, pero kadalasan yan, pinipicturan ng ganito tayo. Pwede mo picturan yan. Or, kung meron USB, pwede lagyan ng USB dito, tapos pindutin tong camera para ma-save dun sa USB. Then, unfreeze. Tapos ito yung monitoring niya. Dito tayo, meron siyang air ratio, RR, ETE, yung sa anti-DLC na to, optional to. Hindi siya kasama sa package. Pero kung gusto nyo magkaroon ng anti-DLC ito, ready na yung system. Yung kuha na lang, yung accessories na lang ang kailangan. Then, ito yung tape. Kadalasan pag nag siya, pag error dito kasi yung ano natin sa error, dito siya mag-appear. Mas maganda pag meron siyang error, check muna natin yung sa alarm natin. Kasi kadalasan pag nag-alarm siya, mag-blink din dito. So yun yung babaguhin natin din. Medyo mas mababa lang yung settings mo dun sa alarm mo. Tapos yung settings mo sa facial mo is medyo mataas. So, yun yung kadalasan lang kailangan mo lang babaguhin. Up and down lang din. Pwede rin, ganun yung touchscreen din kasi siya. Medyo madali lang siya. Same with kung bumagiti, gusto mong baguhin. Tapos accept. Yan lang, medyo ano lang siya. Ang sa cleaning lang nitong kailangan mong i-disassemble itong cross sensor kasi ito yung pinakamadumi. So, during cleaning, kung dapat kasi every patient is kung cross sensor. Sinusoft lang to, pero autoclavable din. Ang kanang, natin. Wala tayong tanong dito sa kwan. Balik na tayo mamaya. Para makuha natin yung sensor.
mas maganda, miss, kung may usok yung solution ba, miss na? Liza. Actually, ang expiratory flow sensor. Ganyan. So, ito siya, pwede mo itong i-remove. Mga pila ka seconds. Depende kasi yan sa solution, pero mostly 30 minutes, 15 to 30 minutes naman yan. Okay na siya. Depende sa soaking kuhan, yung dilution. Depende sa... Kasi pwede rin ito, this is it. Pwede siya malis sa symbols. Rekta lang, so... Pero wag mong isama to. Kasi magkakaroon ng corrosion tayo pag sasama. Ano lang. Pero recommended sa lalo na pag may infections. Dapat every patient talaga siya. Recommendation. Then, yung sa oxygen sensor natin. Ito yung sa oxygen sensor natin. Pero kasama namin itong na-request, miss, yung sa kuhan. Ito, hindi na natin to disassemble. Nakakatas na yan siya. Ito lang pwede. Wala ka ng ibang ano, ito lang. Inhalation part kasi ito siya. Exhalation ito. So, pinakamalumi talaga sa ventilator is yung exhalation part. Yung nagkakaroon ng mga... Then, sa... Ito naman sa humidifier, kuha ka na lang ng isa dun eh. Kuha ka na lang ng isa. Yun na, this is a new. Meron ba? Ay, nasa wala present na muna sir next slide. Wala. Hindi na siya applicable. Pangit lang talaga nito, miss. Sana encounter nila nito. Nagkakaroon ng leakage dito. Hindi mabasa. Ano siya, ano naman siya, meron naman siyang ganito. Pero yun nga, nagreklamo yung iba kasi pag during nililinis kasi to, pag Pwede na ba? Pwede lang. pag nililinis kasi to, kadalasan sa na-experience namin, tinatanggal nila to kasama. Dapat kasi, alisin ko. Pag kasi ito lang, yung tinatanggal. Yan. Pero mas medyo matigas kasi kung may rubber na. Kaya minsan, pag hinawakan nila, ito kasama to. Dapat i-hold mo lang, ito lang yung magalaw mo na part. Ganun. Pag nagalaw kasi to, doon nagkakaproblema na magkaroon ng leakage. Kaya yun yung kadalasang problema nila ng leakage. Lalo na itong rubber na to, itong o-ring na to, lumalabas na. So kadalasan ako pwersa kasi to pag binubuksan to. So dapat yung pwersa mo lang dito lang, hindi dito. Dito lang siya ng part. Tapos pagbalik lang, dapat tapain mo lang yung slot ng rubber. Ito. Pag nililinis na kasi ito, nawawala na yung yung silicone grease niya. Kaya sobrang tigas na talaga yun. Kaya dapat may silicone grease talaga dapat tayo na nilalagay after nilinis. Para pagbalik, ano na siya, hindi siya matigas. Tapos saka natin lagyan ng pag nasimula ng tubig. Ang tubig kasi dito, pupunta dito, hindi kagaya dati na dito lang. Ito lang yung mga ano niya, malagyan. Pero ito kasi hanggang dito eh. Kasi ito yung chamber niya. Yung kadalasan natin, ito lang yung chamber niya eh. So hanggang dito siya.
Ang problema din nito, usually kasi ang level niya is hanggang dito, yung level niya na nilagay. So, yun ang maximum talaga natin na may lagay tubig siya. Pag may leakage na, mas lalong mas lalo siyang lumalabas dito sa gilid. Ginagawa namin dun sa iba, nire-recommend lang namin na at least merong laman to. Para hindi na siya dito. Kumbaga fumes na lang yung pumunta dito. Total na may maintain naman niya dito sa kanya. Pag setting lang din, ito same lang din yung pindutin natin yung temperature set, plus minus lang tayo. Yun sa kuan. Tapos okay na yan siya. Hindi kagaya ng isa natin yung dati na toxic siya masyado is naging nag-alarm. Sa first event. Oo. Ang toxic lang din ito kung makalimutan to. Kailangan naka-attach talaga dito. Kasi pag nandun na sa nagbabago kasi yung temperature lalo na pag may lagnat yung pasyente, nag-a-add on kasi yun. Kaya dapat monitor yung ano. Pwede na sir mag-wash or Oo. i-wipe lang. Pwede ko mawash. Washable to siya. Ito po. Alcoholize lang. Oh, kung wala siyang sensor, miss, siya. Ang paan lang din pag nakahang to. Kasi yun yung pag nakalimutan ng bar. Ganyan lang siya. Sir, nag-produce the service, kaya pangaliban na turbines na lang ko ito nagamit. Pwede na rin sir. Asaman, ang Iyan na heater. ito niya, Dating time. ay hindi. Ano ba yung replaceant? Ito yung replaceant to or yung... Ang kung may spare, Pwede. pero wala lang sensor, sir. Pwede lang. Pwede. Kasi nandito lang naman sa kwan eh. Mas ang kagandahan kasi nung walang sensor, pag naisip mo na, yun na, wala na. Direkta ka na. Ito kasi kayo may isiset ka pa. Kaya pwede lang. Detachable naman to siya, miss. Slide na. Ano lang to siya. Dito pala yung power on button. Sa kilid. Sa ilalim. May lock na lang sa likod. Slide lang later. Wait, para hook siya, miss. Ganun lang. Tapos, higpitan lang to. Pero problema mo, yung i-replace mo, miss, yung ano din yan. Baka iba yung anak connector o iba yung connector. Okay na. Oo, hook man siya. Pero kung magawa ng paraan ng angles, ma-transfer yung nandoon na kuan, connector, pwede. Isa lang siguro. Ang kuan din ito, miss, ay hindi kasama sa delivery ang EBR. Hindi siya kasama. So, mas pero mo daw yun. Pwede tanggalin din yun. Belt niya first. Oo. Kamo mo yun. Balik ko. Yung sensor din niya, every 2,000 hours pinapalitan. Alarm naman. Service. Ay, service. Ako na isa.
symbol din dito. Salpak lang. Yung sa valve niya, meron naman siyang side up na nakalagay. Usually pag nagkaroon ng leakage, kadalasan dito lang nagkakaproblema din. Tapos itong takip niya, meron siyang slot dito. I-align natin. Ay, pwede ka, sir. Sa iba yun, sir, kailangan ka din yung nag-aaral. Tama na eh. Ay. Kayo may arak sa ano? May arak sa... Wala. Wala ako. Hindi ang specialized state wala. Ay, wala. Ang sa western, yung process nila may parang apat. Sa apat sila yung kadalaman. Pero wala man nilagay. Tapos may arak man sa... Baratak na yun. Ang grabe ko, sir, sa inyo yung parang Hindi parang paso na. Kung may mga kuhan kayo, mas pwede din siya. Meron din siya dito. Meron siya sa YouTube. Additional information. Sakali. Ito parang iscan mo lang. Meron siyang kuhan. Ano, sir, ang area? Kung saan na-install? Okay, pwede. Oo. Ito pala, since turbine siya, mas i-recommend namin na install lang dun sa aircon area. Kasi kung open, naka-open lang kasi, yung dust kasi yung pinaprotektahan natin. At least kung aircon, meron siya naghigop din sa mga dust, hindi lang kung makina. So, ang area, nga buta nga, Dapat aircon.
Kahit kung ma-shutdown, sa sir kataman, ita-init. Kay- Merong mga installation miss na napansin namin. Pag naka-install ko sa open air lang, ang bilis pa ano kasi dito, yung sa turbine lang. Ang bilis kasi lang ng filter. Na, pikon-ikon din. Dapat OR, ICU. Adult na yung yun. Mainit ano dun. Kung hindi siya, pero ano, miss, kumbaga, hindi siya ganun katagal i-install doon sa kasi yung problema, kung